A blessed morning to each and every one of us. Now let us explore our benefits from the cross of the Lord Jesus Christ. Meron pong benepisyo na ibinigay ang Panginoon sa kanyang tinapos na gawa sa cross. Matatagpuan po ito sa Psalm 103 verses 2 to 5. And I'm going to read it in King James. Then later, pag matatapos tayo, uulitin ko po siyang i-read dito po sa NIV. Sa King James, nakalagay po rito, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. So, ibig sabihin may benepisyo po tayo. Una, who forgiveth all thine iniquities. Isa-isahin natin mamaya yan. Who healeth all thy diseases. Who redeemeth thy life from destruction. Who crowneth thee with loving kindness and tender mercies. Who satisfieth thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like the eagles. Okay? So, tignan natin ang mga benepisyo po natin. And forgot not all His benefits, sabi niya. Ano yung unang benepisyo po natin? Okay? Makinig po tayong mabuti sapagkat napaka-importante po nito. Ito po ay nasa verse 3. Who forgiveth all thine iniquities. Lahat po ng kasalanan natin pinatawad, past, present, at future. Okay? Sin creates a barrier between us and God. Totoo naman po, it brings guilt, shame, and condemnation. But at the cross, Jesus took our sins upon Himself. He became the sacrifice that we deserve. Because of the cross, God does not just overlook our sin, He removes it. He forgives all our sins, past, present, and future. I love this. I love this really. Past, present, future. Hindi ka pa pinapanganak, hindi ka pa nagkakasala, pinatawad ka na. Sapagkat noon pa man, nakita na po ng Panginoon na ikaw ay magiging anak niya. No? Alam niya, bago ka pa isilang, nakita niya na lahat. Ganyan po ang biyaya ng Panginoon. Ganyan po kalawak ang kapangyarihan ng Diyos po natin. We are justified, declared righteous, and free from condemnation. The cross means you do not have to carry the heavy load of guilt anymore because you are forgiven. Susunod na ating benepisyo mula sa krus ng Panginoong Jesucristo. It means kasama po ito sa binayaran niya sa cross. Ito po yung healing of diseases. Okay? Nasa verse 3 din po, and healeth all thy diseases. Sabi ka sa salin ng King James. Di po ba? Sin brought sickness and death into the world. Isaiah prophesied that by His stripes we are healed. On the cross, Jesus bore not only our spiritual burden, but also the physical pain and sicknesses that attack our bodies. This speaks of physical healing. Wow! Physical healing. God is our Jehovah Rapha. Alam niyo ba yun? Jehovah Rapha. Diba? The God who heals. May kanta si Don Moen na ako po tumutulong luha ko. Pag pinapakinggan ko po yun sa Spotify yung I am the God who healeth thee, I am the Lord thy healer. Yan. Susunod, emotional and mental healing. Kasama pala yun. Kaya kung ikaw ay mga nervyos, kung meron kang mga sa mental mo na parang meron kang hindi ma-overcome, kala mo you cannot overcome it, kasama yan sa sakripisyo ni Kristo, no? Kaya yan po ay talagang benefits po natin na magaling na rin po tayo diyan. He heals the broken hearts, wounded spirits, and traumatic memories. Naku po, traumatic memories, I have so many, no? Hindi po maganda. Kailan lang po yung huli. Pero alam niyo, nakakatuwa na sa mga pagkakataon na gano'n, Bible agad ang hinawakan ko at yes, nakita natin. Hey man, tapos na po lahat ng yon. Okay? The cross provides the power for total restoration. Spirit, soul, and body. Total restoration. Okay? Number 3, redemption from destruction. Who redeemeth thy life from destruction? Verse 4. Without Christ, we were heading towards destruction and separation from God. We were slaves to sin, fear, and the power of the enemy. Okay, kung alam mo ang sarili mo, di ba? Alam mo ang mga pinagdadaanan mo. Bawat tao meron po yan. Bawat Kristiyano meron po yan. Pero I want you to know this. Kasama po yan sa binayaran ni Christ, no? Kaya be conscious that Jesus
grace and power already removed that in your life. Okay? Sometimes ang diablo dinadaya tayo. Paparating na parang meron pa pero totoo. Victorious ka na dyan. Okay? But the cross was the payment price. Totoo naman. Jesus said it is finished. Tingnan mo to He redeemed us. He bought us back from the power of death and hell. He rescued us from the pit. He exchanged our death for His life. I love this. Yung kanyang napaka-precious na buhay, no? Binigay niya yan para tayo na mga na talaga naman pong alipin ng kasalanan dati ay magkaroon ng buhay. Buhay na walang hanggan at Zoe kind of life na pamumuhay. Because of the cross, your life is secure. You have been rescued from destruction and brought into God's marvelous light. Number 4, satisfaction and renewal. Who crowneth thee with loving kindness and tender mercies, who satisfieth thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like the eagles. Ito po ay nasa verses 4 to 5. The world tries to satisfy us. Totoo yan. The world tries to satisfy us. The world tries to satisfy us with empty things. Kung tutuusin, empty things yung mga binibigay ng mundo sa atin. But only God can truly fill the void in our hearts. At the cross, Jesus did not just save us from something, He saved us to something very wonderful. I love it. We receive, crowning mercy. He doesn't treat us as our sins deserve. He treats us as His beloved children, crowning us with love. Satisfaction. He fills our lives with good things. We lack no good thing. Ito, liliwanagin ko po ito. Bakit daw may mga mahirap na Kristiyano? Ito pong sagot ko. Wait lang po. Meron pong para po sa inyo. Okay? May darating din po. Alam niyo, may patutuo po ko sa inyo. Kailan lang po nangyari, no? Dati kasama namin nag-aaral bakit ang buhay niya ganoon. Pero nung pinaniwalaan niya ang grace ni Lord na nandyan na yan, provided na yan, no? Pinagkatiwalaan lang talaga niya si Lord. Yung ginawa niya sa cross, sapat na. Ngayon po nagbago po ang kanyang buhay. Hindi dahil sa paniniwala niya, kundi dahil mabuti po ang Diyos. No? Kundi because of the Lord pa rin. Wala tayo Wala tayong parte, kundi dahil mabuti ang Diyos. Alamin mo lang na mabuti ang Diyos. Masyasyak ka sa resulta. Renewal. Just like the eagle mounts up with wings, we are renewed. Naranasan ko po ito mga kaibigan. No? Na-renewed po tayo. Of course, Christian tayo, pero I mean sa ibang aspeto. No, ni-renewed tayo ng Panginoon. Nakita ko po yan. We don't have to grow weary or old in our spirits. Huwag kang susuko, no? Dahil alam mo, nandiyan ang biyaya ng Panginoon. Ayun lang ang pagkatiwalaan mo, wala na. His strength becomes our strength. Okay? Conclusion po tayo, beloved. Look again at the cross. Do not forget these benefits. If you need forgiveness, look to the cross. If you need healing, look to the cross. If you feel lost or broken, look to the cross. If you feel empty or weak, look to the cross. Everything we need for life and godliness is found there. Let us not just hear this today, but let us accept these benefits with thanksgiving. Okay? So, ngayon basahin naman natin sa NIV. Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your sins and heals all your diseases, who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion, who satisfies your desires with good things, so that your youth is renewed like the eagles. Okay? So, no wonder, pag Kristiyano ka, meron kang kagaanan. Dahil alam mo, si Jesucristo, si Jesus, ay lagi nating kasama. Provided na ang lahat po sa atin. Yes, dadaan tayo sa sometimes yung mga shortage tayo sa buhay. Hindi naman laging pahin ng dating ng buhay natin. Realistic naman po tayong Kristiyano, no? May mga naghihirap pa rin po tayong kapatid, pero wait lang, may benefits po tayo sa cross. Darating din ang para po sa inyo, no? Tiwala lang po sa Panginoon. Wala tayong gagawin kundi just trust Jesus. Trust na namatay siya para sa iyo dahil mahal na mahal ka niya.
Okay? Yun lang po. Kaya kung hindi pa kayo subscriber ng Daily Good Vibes, maging subscriber na po kayo. Share Jesus, His love, His grace. Thank you. God bless.